4:00 pa lang na umaga, inaantok pa ako. Sarap pang matulog eh. Pwede bang matulog muna, tay? Inaantok pa talaga ako. Oo naman, matulog ka muna. Basta pagising mo, damo ang kakainin mo. Grabe, damo talaga. Ano tayo, tay, kalabaw? Wala kang magagawa. Kung matutulog at mamaya ka pagigising, sino pa pagbebentahan natin ng tinapay? Engkanto? Wala tayong kikitain, Sheila, kung matutulog ka pa. Sabi ko nga, hindi na ako matutulog eh. Sino matutulog? Ako? Ayokong tulog no. Dapat magtrabaho para hindi damo kainin. Talaga lang. Sisikat na ang araw mamaya. Tapos hindi pa ako tapos sa pagluluto ng tinapay. Bakit kasi huli ka nang gumising eh? Di sana natulungan mo ko sa pagluluto rito. Nakapaglako na sana tayo ngayon. Tay, ang aga pa naman. Tsaka, hello, napuyat ako sa paglalagay ng mga pangontra sa bote mo eh, no? Sumasakit pa yung kamay ko sa pagtatad ng mga halamang gamot. Hindi naman ako yung manunugis, pero ako yung laging nag-aayos ng mga kailangan nyo. Aba dapat lang, tatay mo ako eh. Tsaka, huwag ka na nga magreklamo. Alam ko namang tanghali ka na kung gumising kahit maaga ka matulog eh. Kaya nga ikaw nang pinalagay ko ng lagi sa bote para ako na magluluto ng tinapay. Hindi ka na nga sumama sa akin sa pagsasanay kahapon eh. Ilang araw ko lang hindi sumasama sa akin ha. Tinatamad ako, tay. Tsaka, bakit mo ba ako sinasanay sa paggamit ng patalin? Wala naman akong balak maging manunugis. Hindi ko naman din magagamit yun sa pagbebenta ng tinapay. Magagamit mo yan, Sheila. Hindi pa nga ngayon. Pero sa takdang panahon. Tsaka paano kapag may siraulong tao kang makakasalubong sa daan? Di alam mo kung paano protektahan ang sarili mo. Kaya sa susunod, sumama ka na sa akin. Sa ayot sa gusto mo. Oo na, tay. Oo na. Bakit ba marami kayong ginawang tinapay ngayon, tay, kaysa kahapon? Marami ba nagpapahatid ngayon? Baka masayang yan. Oo. Itong unang lalagyan na may tinapay, ihatid mo yung kay Aling Nene. Yung pangalawa hanggang 5 kay Aling Rosa. Nagpapahatid kasi sila para sa magsasaka nila. Yung mga hindi na ilagay sa lalagyan, yan ang ilalako ko. Kaunti lang naman yan. Ako na maghahatid at maglalako sa iba. Mabuti na lang, medyo marami-rami yung hahatiran natin. Di masasayang yung pandesal natin ngayong umaga. At gagawa na lang tayo ulit para mamayang hapon na ilalako ng mga pandesal. Ikaw na lang ang gagawa sa pandesal, Sheila. Aalis ako mamayang hapon. Mamayang madaling araw pa ako makakauwi. Saan ka pupunta, tay? Alis ka na naman? Sa kabilang baryo. May kiwig daw na namataan sa lugar nila noong nakarang araw eh. Daw? Ibig sabihin, di pa po sigurado? Ba't pa kayo pupunta doon hindi naman pala sigurado? Wala kasing nabalita na may inatake o inaswang ng kiwig. Pagkatapos ng gabing yun. Kaya nagdadalawang isip yung albularyong kaibigan ko kung kiwig ba talaga yung nakita niya. Dahil masyadong mabilis ang galaw nito. Tsaka totoo man o hindi sila, pupunta pa rin ako. Hindi natin pwedeng hintayin na may masaktan pa bago ako pumunta roon. Oo na lang po. Ako na lang maghahanda ng kape natin para naman makainom tayo ng mainit na kape bago tayo maglako. Maginaw pa naman sa labas. Mabuti naman naisip mo yan. Akala ko buong oras ka na lang uupo na parang lantang aswang dyan sa upuan na yan eh. Inaantok kasi talaga ako, tay. Sige na, mag-aayos na rin ako ng sarili ko para wala na akong iisipin mamaya. Umalis si Sheila sa harapan ng kanyang ama habang nagluluto ito ng pandesal. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto para magbihis bago bumalik sa kusina para magtimpla ng kape. Sakto ring tapos na ang kanyang ama sa pagluluto. Kumuha ng 4 na pandesal si Sheila para sa kanilang almusal. Hindi rin nakalimutan ni Sheila na mag-alay ng pandesal sa punso ng kaibigan niyang duwende na nasa likod bahay. Nang matapos na silang mag-almusal, agad nilang inilako ang kanilang palindang tinapay nang magkahiwalay. Mabilis namang naubos ang inilalako ni Sheila. Kaya maaga siyang nakauwi ng bahay. Wala pa ang kanyang ama sa bahay, kaya natulog na lang ulit si Sheila. At nagising na lamang nang dumating na ito, kasama ang kaibigan niyang si Lexie. Maaga akong alis ngayon, Sheila ha? Naimbitahan ako ng kaibigan kong albularyo ko si kaarawan niya. Kaya ngayon na ako aalis. At didiretso na rin ako sa kabilang bayan dahil may kiwig daw na sumasalakay doon. Kaya bukas na ako makakauwi. Grabe, iiwan mo na ako agad, tay. Kakain ka doon ng masarap na ulam sa kaibigan mo. Tapos ako dito sa bahay, puro gulay. May pera naman dyan ah. Kung tamad kang mamalengke, hindi ka talaga makakakain ng karne. Isama mo yung kaibigan mo. Ang init-init sa labas eh. Pwede magdusa ka.
Hindi ka na bata, oy. Tsaka mami, tandaan mo palagi ang binibiling ko sa'yo, ha? Huwag na huwag ka magpapagabi ng uwi. Oo na po, Tay. Isasama ko na lang si Lexi. O sige, mag-iingat kayong dalawa. Alis na ako. Sige, ingat po. Ingat po, Mang Marvin. Ako na po ang bahala sa anak nyo. Anong ginagawa mo pala dito, Lexi? Nabanggit sa akin ng anak ni Mang Marvin na ikaw lang mag-isa ngayon. Kaya sasamahan kita. Sasamahan din kita sa pagbebenta ng tinapay mamaya para hindi ka na mahirapan pa. Sus, manahimik ka, Lexi. Gagawin mo lang talaga akong dahilan para pagbentaan mo ng tinapay yung totoy na anak ni Aling Carla eh. Grabe ka naman magsalita, Totoy. 8 years lang naman tanda mo sa amin. 27 ka, 19 pa lang kami. Tsaka ayaw mo nun, may kasama ka. Mag-isip-isip ka nga, Ate Sheila. Ay bahala ka nga dyan, Lexi. Siguraduhin mong nagpaalam ka sa mga magulang mo baka hanapin ka nun. Tapos na. Tsaka oo nga pala, Ate Sheila. Magpapakita ba sa atin yung kaibigan mong duwende? Gusto kong makita anong itsura nila o kahit anong boses man lang. Aba malay ko. Hindi pa naman nagpaparamdam sa akin ng duwending yun. Matagal-tagal na rin nung huling nagpakita sa akin yun. Nakakatakot ba ang itsura nila? Hindi naman masyado. Yung boses, maliit ba talaga? Malamang, alangan namang maliit sila pero boses nila pang kapre. Siyempre maliit, parang bata, ganun. Talaga? Sana naman makita ko no? Minsan nga lang magpakita sa akin. Humihiling ka pa talaga magpakita sa'yo. Tama na nga usapan. Oh, tulungan mo na lang akong maghanda ng pananghalian para makakain tayo. Hindi ako nakapag-almusal ng maayos dahil nakatulog ako. At mamaya, maghahanda pa ako para dun sa paggawa ng tinapay para sa paglalako naman mamayang hapon. Sige, sige. Gusto ko ring manood at matuto paano gumawa ng tinapay. Eh kung ganun kilos na, magtulungan tayong dalawa. Matapos kumain na magkaibigan, nagpahinga muna sila saglit bago inilako ang mga tinapay na niluto nila. Akala ni sila na makakauwi sila kaagad, kaya lang may tinapay pang natitira sa basket. Malapit nang gumabi. Ate Sheila, uuwi na ba tayo? Hindi ko alam, may konting tinapay pa kasi natitira sa basket natin eh. Mukhang masyado ko yatang nadamihan yung paggawa ng tinapay. Sayang naman kasi baka mapanis. Sayang yung perang nilabas namin kung dito mabebenta. Baka malugi kami imbis na madagdagan yung pera. Hala siya. Napaka-OA mo naman, te. Lugi agad. Kaunting tinapay na lang naman tong naiwan. Marami na kaya tayong naibenta. Business is business talaga, Lexi. Kapag nagnegosyo ka, dapat talaga sulitin mo yung oras para maubos yung paninda mo. Habang may tao pa magbenta ka. Paano ba yan? Maggagabi ni. Lagi pa naman bilin sa atin ni Mang Marvin na huwag tayong magpapagabi sa daan. Alam ko, pero wala naman si tatay sa bahay, kaya hindi niya malalaman. Hindi niya tayo mapapagalitan. Kung gusto mo, mauna ka na lang umuwi. Ako na magbebenta nitong mga naiwan. Hindi pwede, no? Baka mapano ka sa daan. Baka aswangin ka o kung sinong siraulong taong makasalubong mo. Talaga lang, Lexi, Salamat sa pag-aalala. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Kilabutan ka nga dyan sa sinasabi mo. Pero seryoso, wala pa naman akong narinig na may nagpapakitang aswang sa baryo natin. Maliban sa engkanto, kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Baka ngayon meron na. Hoy Lexi, bibig mo! Baka magkatotoo, manimik ka nga. Takot ka rin pala Ewan ko sa'yo. Halika na. May nakikita akong 3 bahay sa unahan. Maraming tao. Medyo mainit pa naman tong tinapay na dala natin. Baka sakaling bilhin nila. Kapag hindi nila bibilihin o hindi maubos, uwi na lang tayo. Nagbago ng desisyon ko. Sumasakit ng paa ko kakalakad. Mabuti pa, para makauwi na rin tayo. Pagod na rin ako Maghiwalay tayo. Ako dun sa 2 bahay, ikaw naman dun sa isa. Total, malapit na rin namang maubos yang sayo. Sige, sige. Bilisan mo naman maglakad. Aba Lexi, wag mo akong utusan. Mas matanda ako sa'yo, babaita ka. Oo nga, baka rayumahin ka. Aba, kuruting kaya kita. Naglakad na sila papalapit sa huling bahay na pagbebentahan nila. Laking tuwa ni Sheila na makaubos sila. Masaya sila habang papauwi.
At habang naglalakad ay kumakain pa ng balot si Lexi. Nagpalibre kasi ito sa kanya at bilang pasasalamat sa kaibigan ay binilhan niya ito ng balot. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng malakas na iyak ng bata na para bang nasasaktan hanggang sa nawala ang boses nito. Sabay na napatingin sina Sheila at Lexi sa dating abandonadong bahay. May nakita silang babae sa nakabukas na pinto. May karga itong bata na para bang pinapatahan. Lumapit si Lexi sa bahay ng babae, kaya walang ibang nagawa si Sheila kundi ang sumunod. Hindi niya alam kung bakit biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso at nanlamig ang kanyang katawan nang magkatitigan sila ng babae. Pakiramdam niya ay may nakikita siyang itim na usok na nakapaligid sa babae. At dahil madilim na nga, naisip ni Sheila na baka namamalikmata lamang siya. Magandang gabi po, Ale. Bagong lipat po ba kayo dito sa baryo namin? Ngayon lang po kasi namin kayo nakita eh. Kayo ba ang dating may-ari ng bahay? Ako nga po pala si Lexi. At Sheila naman po ang pangalan ng kasama ko. Ang dami mong tanong, Lexi. Kita mo namang pinapatahan ng Ali yung anak niya eh. Pagpasensyahan niyo na po tong kasama ko. Nako, wala yon. Nakakatuwa nga dahil kayo pa talagang lumapit sa akin. Hindi ko to inaasahan. Ano pong ibig ninyong sabihin, Ale? Ang ibig kong sabihin, kayo pa lamang ang nakasalumuha namin ng anak ko simula nang lumipat kami rito sa bahay na ito. Ako nga pala si Aling Clay. Hindi pa ba tayo uuwi, Lexi? Ano ka ba? Saglit lang. Kinakausap pa tayo oh. Hindi magandang asal yun no. Bakit po kayo nasa labas? Mukhang nilalamig na po yung anak niyo. Gabi na, tsaka nagiging violet na ho yung kulay ng paa niya. Ganito talaga ang kulay ng paa ng anak ko. Salamat sa pag-aalala, Sheila. Papasok na rin ako. Masaya akong nakita kita. Po? Anong... Ang ibig kong sabihin, kayong dalawa. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat din po. Aalis na po kami. Mauna na po kami. Sige. Teka lang, Ate Sheila. Ano ba? Huwag mo nga akong kalat ka rin. Saglit lang naman. Ang bilis mo maglakad. Bakit ka ba nagmamadali ha? Bakit ka ba bigla-bigla na lang lumalapit tas kumakausap sa taong di mo na makilala ha? Para magpakilala. Mukha naman mabait si Aling Clay. Ano bang problema? Kanina ka pa atat na atat umuwi eh. Para kang nakakita ng aswang. Kinakabahan ako sa kanya. Hindi ko alam eh. Pero nakakatakot siyang tumingin tsaka magsalita. Yung para bang anong oras, kakainin niya ako. Alam mo ate, tinatakot mo lang talaga ang sarili mo. Mukhang mabait naman siya. Hindi tayo sigurado. Tsaka kita mo ba yung loob ng bahay nila? Hindi pa nalilinis mula ng ilang taong pagkaabandona. Tapos lumipat na agad sila ng anak niya. Kaya hindi ako sigurado ha. Pero parang may pasa yung bata eh. Umiiba na rin yung kulay ng balat niya. Hay nako Ate Sheila. Manahimik ka na nga. Kilabutan ka nga dyan sa mga pinagsasabi mo. Mabuti pa, bilisan na natin sa paglalakad para makauwi na tayo. Kung ano-ano nang napapansin mo eh. Saka nagugutom na rin ako. Tumango si Sheila at binilisan na rin ang kanyang paglalakad. Tinakpan niya ang kanyang tenga nang may marinig siyang kakaibang ingay ng hayop. At tinikom na lang ang kanyang bibig dahil parang siya lamang nakakarinig noon. Iniisip niya na baka tama ang kaibigan niya. Na nag-iisip lamang siya ng kung ano-ano dahil sa mga ikinukwento ng kanyang ama. Nang makauwi sila, agad silang kumain ng hapunan matapos magluto. Siniguro ni Sheila na nakasarado ang lahat ng kanilang pinto at bintana bago sila natulog. Habang mahimbing na natutulog si Sheila katabi ni Lexi, bigla na lamang siyang nagising dahil sa nakakakilabot na panaginip at sa maliit na boses na gumigising sa kanya. Agad siyang bumangon at pupungas-pungas na idinilat ang mga mata. Hirap na hirap siyang dumilat dahil nasisilaw sa sobrang liwanag ng silid. Ilang segundo siyang pumikit bago dumilat ulit. Wala na ang liwanag at ang nakita niya ay ang kaibigang duwende. Sheila,
Sheila, gising. Wamok? Anong ginagawa mo rito? Bakit ngayon ka lang nagpakita? May kailangan ka ba? Wala akong kailangan sa'yo. Pero ikaw may kailangan sa akin sa tamang panahon, Sheila. Anong pinagsasabi mo dyan? Ba't parang nananakot ka? Kinakabahan naman ako sa'yo. Minsan ka na nga lang magpakita tapos ganito pa pinagsasabi mo. Dahil hindi lang takot at kabang mararamdaman mo sa pagkakataong to. Kailangan mo maghanda. Dahil narito na sila. Para maghasik ng kadiliman sa baring ito. Sila? Sino sila? Teka, naguguluhan na ako sa iwamo ka. Ano bang ibig mo sabihin, ha? Nandito na ang mga aswang. At kailangan mong harapin ang bagay na nakatakda sa'yo. Nakasalalay sa'yo ang buhay at kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kailangan mong pigilan at buksayin ang masama nilang balak para sa kapayapaan nyo. Ha? Bakit ako? Anong alam ko sa mga ganyan? Baka nagkamali ka lang ng pinagsabihan. Teka, Wamok, ba't bigla ka nalang naglalaho? Ate Sheila, sinong kausap mo dyan? Bakit ka nagsasalita mag-isa? Yung kaibigan kong duwende. Wala ka namang kausap ha. Umalis na. Naglaho na lang bigla eh. Ano ba naman yan? Hindi ko pa naiintindihan yung mga sinasabi niya. Tapos umalis na agad siya na parang bula. Bakit ka ba kasi nagising? Umalis tuloy. Ayaw yata magpakita sa'yo. Sino namang hindi magigising? Ang ingay-ingay mo. Para kang may kaaway na engkanto. Ay nako, sumasakit ang ulo ko sa duwending yun. Marami pa akong gustong itanong sa kanya kaso bigla na lang nawala eh. Alam mo, ate, bukas mo na yan problemahin. Tingnan mo nga ang dilim-dilim pa sa labas. Matulog na tayo. Inaantok pa ako eh. Hindi ako makakatulog kung magsasalita ka dyan mag-isa, no? Tumatayo balahibo ko sa'yo. Oo na, matutulog na ako. Napabuntong hininga si Sheila nang bumalik siya sa pagkakahiga. Kahit hindi niya aminin na kinakabahan siya sa sinabi ng duwende. Dahil sa dami ng iniisip niya, hindi na niya napansin na nakatulog na pala siya at nagising na lamang ng umaga na. Wala na si Lexie sa bahay nila nang dumilat siya. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa sala para hanapin ang kanyang ama dahil alam niyang nakauwi na ito. Pero laking gulat niya na madat na ng kanyang ama na nanghihina at mataas ang lagnat habang nakahiga sa sopa sa sala. Diyos ko po, ang taas ng lagnat niyo, tay. Bakit hindi niyo ako ginising para nabilang kita ng gamot? Kaya ko pa naman, Sheila. May halamang gamot ako sa bag. Kunin mo dyan at ilagay mo sa likod ko. Mas mabisa yon kaysa sa gamot na bibilhin mo. Ay naku, sana umuwi kayo ng maaga kagabi at hindi niyo na pinagpatuloy ang panunugis niyo ng aswang. Kung alam yung masama ang pakiramdam niyo. Tingnan niyo, lumala tuloy yung sakit niyo. Oo nga pala tay, may nakita ba kayong aswang sa baryong pinuntahan niyo? Wala. Wala akong nakita kahit isang aswang kagabi. Wala ring nagparamdam. Yun naman pala eh. Pero sa lugar natin meron. May narinig akong balita kaninang umaga. May isang sanggol daw na nawawala. At ang sabi ng nanay, pumunta lang daw siya sa kusina saglit para kumuha ng gatas. Pagbalik niya, wala na ang bata. At kanina may damit na nakita. Puro dugo daw ang nakita sa damit ng bata. Ano? Diyos ko po, sana mapatay ng aswang na yun. Hindi pwede mangyari ulit to. Kawawa yung mga tao na bibiktima nila. Napakademonyo nila. Wala silang awa. Kailangan ko talagang tugisin ang aswang, anak. At kailangan makahanap ako ng impormasyon tungkol sa kanila. Hindi natin alam kung nag-iisa lang ang aswang o marami sila. Ikaw lang mag-isa, tay? Bakit? Wala bang gagawing aksyon yung mga otoridad? Ano, magbibingi-bingihan lang ba sila? Kagaya natin tao rin ang mga otoridad, anak. Natatakot din sila. Dahil alam nilang wala silang laban sa mababangis na aswang. Kagaya ng mga kiwig. Isa itong malaking aswang na parang aso. Mabilis ang galaw nito. At kapag hindi mo alam kung paano sila labanan, baka isa ka pa sa maging hapunan nila. Ano bang pangontra sa kanila, tay? Wala ba silang kinatatakutan? Meron. Takot sila sa patalim at apoy. Pero kailangan mo rin mag-ingat.
Dahil kagaya nga na sinabi ko, baka ikaw ang maging hapunan nila. Mukhang nakakatakot talaga mga aswang na yan ha. Mukhang tama nga yung sinasabi sa akin ni Wamok. May masamang mangyayari. Wamok? Yung kaibigan mong duwende? Nagpakita siya? Ano sinabi niya sa'yo? May masama raw na mangyayari at darating na kadiliman. Hindi ko maintindihan yung sinabi niya kagabi dahil umalis siya kaagad eh. Huwag yun na lang munang intindihin yun, Tay. Isipin nyo na lang munang kalagayan nyo. Bibili pa rin ako ng gamot kahit na may halamang gamot kayo dyan para mabilis kayong gumaling. Maglalako pa ako ng pandesal mamaya. Hindi ako nakapaglako kanina. Mag-iingat ka palagi, anak. Babawi ako kapag maayos na ang pakiramdam ko. Huwag na kayo mag-alala sa akin, Tay. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka alam ko namang poproblemahin nyo pa yung mga aswang sa baryo natin. Kaya hayaan nyo na ako na muna maglalako ng paninda natin. Kahit na, anak. Kailangan ko rin magpagaling dahil marami pa akong kailangan gawin at kailangan ko rin tulungan ka. Responsibilidad ko ito at baka mapano ka sa daan. Wala nang nanay mo kaya hindi ako papayag na mapahamak ka. Susubukan kong hanapin kagad ang aswang bago pa man maipasa sa'yo ang isang malaking responsibilidad. Ha? Responsibilidad? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Yun din ang sinabi sa akin ni Wamok na hindi ko maintindihan eh. Ano ba nangyayari sa inyo? Naguguluhan na ako sa pinagsasasabi ninyo. Malalaman mo rin yun sa takdang panahon, Sheila. Pasensya ka na. Gusto ko muna magpahinga sa ngayon. Opo, Tay. Bibili na din muna ako ng gamot bago natin lagyan ng halamang gamot ang likod at noon nyo. Buong maghapong inalagaan ni Sheila ang kanyang ama at kinabukasan na siya naglako ng pandesal para sa pandagdag gastos nila. Madilim na magpasang umuwi si Sheila dahil sa kagustuhang maubos ang tinapay na nilalako niya. Habang naglalakad siya, nanayo bigla ang kanyang balahibo. Isang nilalang na parang aso ang kanyang nakita. Mas malaki ang sukat ito kesa sa ordinaryong aso. Mapupula ang mga mata at may mahabang pangil. Gustong tumakbo ni Sheila at humingi ng tulong dahil sa nakita. Pero pinangungunahan siya ng takot para sa batang tangay ng aswang. Buhay pa ang bata dahil damit lamang ang kagat ng aswang. Mukhang naghahanap pa ito ng tamang lugar para kainin ang bata. Mabilis na kumuha ng malalaking bato si Sheila sa lupa at pinagbabato ang aswang. Hanggang sa mabitiwan ito ang bata at galit na tumingin sa kanya. Mabilis din kinuha ni Sheila ang patalim na laging pinapadala sa kanya ng ama at itinutok ito sa aswang. Pakialamera! Sa tingin mo ba, matatalo at matatakot mo ako sa patalim na dala mo? Masyado kang pakialamera! Pagsisisihan mong dinambahala mong hapunan ko, sisiguraduhin kong dalawa kayo ng batang itong magiging hapunan ko! Demonyo ka! Tao kami at hindi hapunan! Wala kang puso! Pati malit na pasit kakainin mo! Wala kang awa sa magulang na nag-aalaga sa batang yan! Naaawa ka sa batang ito? Pues, pwede namang ikaw ang kainin ko. Saktong-sakto, gutom na ako. Hindi ka man kasing bango ng bagong silang na bata. Sigurado naman akong mabubusog ako sa malaman mong katawan at dugo. Nakakadiri ka! Wag na wag mong gagalawin ang bata! Ibigay mo siya sa akin! Hindi ka naman bulag para hindi mo makitang hindi ko nahawak ang bata. Nasa lupa na ito, umiiyak na para bang humihingi siya ng saklolo sa iyo. Sheila, nakakaawa naman. Demonyo ka! Paano mo nalaman ang pangalan ko, ha? Hindi na yun importante. Bata ang gusto mong kunin, hindi ba? Nakakalungkot dahil bago mo pa ito makuha, sisiguraduhin kong wasak na ang laman loob mo sa mga kuko ko at isusunod ko ang batang ito dahil alam ko hindi mo siya kayang ipaglaban dahil nakikita ko ang panginginig ng kamay mo. Hindi basihan ang panginginig ng kamay ko para mapatay kita. At talagang nagtatapang-tapangan ka? Tingnan natin kung totoo nga yung sinasabi mo. Dahil nananabik ako sa dugo mo ngayong gabi.
Pagbibigyan kita sa larong labanan na gusto mo. Handa na akong sipsipin ang dugo at kainin ang laman loob mo. Hindi alam ni Sheila kung ano nangyayari sa kanya. Dahil unti-unting nawawala ang takot na nararamdaman niya kanina. Inihanda ni Sheila ang patalim na hawak at laking gulat niya nang bigla itong lumiwanag. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang ba siya dahil mabilis itong nawala nang mabitiwan niya. Dahil sa kabay mabilis niya itong pinulot kasabay ng pagtalon papunta sa kanya ng kiwig. Alam ni Sheila na hindi siya ganun kahusay sa paggamit ng patalim pero kailangan niyang patatagin ang sarili niya para sa kaligtasan nila ng sanggol na walang kamuwang-muwang sa mundo. Isinaksak ni Sheila ang kanyang patalim sa aswang pero mas lalo itong naging agresibo hanggang sa makalmot siya nito sa kamay at dibdib. Halos maiyak si Sheila dahil sa hapdi ng sugat. Dagdag pa ang dugong umaagos na kanyang ikinatakot. Mas lalong namula ang mga mata ng aswang habang nakatingin sa dugong dumadaloy sa sugat niya. Mabilis na sumugod si Sheila sa aswang kaya naging alerto rin ang halimaw habang may kakaibang ngisi sa bibig nito. Dahil nakakaagaw pansin sa aswang ang kaliwang kamay ni Sheila na puno ng dugo, hindi nito napansin ang pagsaksak ng patalim sa katawan nito. Napaungol sa sakit ang kiwig. Puwisit kang babae ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Wala akong utang sa'yo kaya wala akong babayaran. Pero ikaw, may utang ka sa baryong to na dapat mong pagbayaran. Wala kaming utang sa inyo dahil sa oras na ito, naniningil na kami sa buhay na kinuha ninyo sa amin. Wala akong alam sa sinasabi mo at wala akong naaalalang nag-autang ako sa kagaya mo. Umalis ka na sa baryong to. At bakit kita susundin? Hindi ako sumusunod sa kahit kanino at hindi rin ako papayag na kagaya mo magpapabagsak sa amin. Wala akong pakialam sa propesiya tungkol sa iyo dahil alam kong hindi ito magkakatotoo. Hindi ikaw ang makakasira sa mga plano at maghihiganti ko. Kung may kasalanan man ang ilang tao sa baryong to sa'yo o sa kasamahan mo, huwag mong idamay ang ibang tao. Idadamay ko kung sinong gugustuhin ko. Walang makapipigil sa amin at higit sa lahat, masarap kumain ng mga putahing sariwang tao. Nakapapanabik ang amoy ng dugo ninyo. Demonyo ka talaga! Wala kang kwentang kausap! Oo nga pala. Mukhang wala ka pang alam tungkol sa pagkatao mo. Magandang pagkakataon ito para tapusin ka. Hindi ka na dapat mabuhay pa! Hindi to pwede. Nanghihina ng katawan ko. At hindi na ako makakalaban pa kung aatake sa... Kailangan ko ng apoy. Kailangan ko ng apoy. Sigurado akong nailagay ko sa bulsa kong pansindi. Nagmamadaling hinanap ni Sheila ang posporo sa kanyang bulsa nang maalala niyang hindi niya ito naibalik sa kanyang ama habang nagluluto siya kanina. Nang mahanap niya yun mabilis na hinablot ni Sheila ang tuyong dahon ng puno ng saging. Nanginginig ang kamay niya dahil nababasa ng aswang ang galaw niya. Agad na sinindihan ni Sheila ang tuyong dahon. Takot na takot ang kiwig dahil sa apoy na ginawa ni Sheila. Kaya mabilis pang kumuha ng tuyong dahon ng dalaga. Itinaboy niya ang aswang gamit ang apoy. Kaya nabawi niya ang sanggol na nabitiwan ng halimaw. Palaki ng palaki ang apoy na ginawa ni Sheila. Dahil dinagdagan niya pa yun ng mga tuyong dahon kaya mabilis na umiwas ang aswang. Napangiti si Sheila nang makitang may paparating na ibang tao na alam niyang magulang ng bata. Dahil tumatangi sila at nakatuon ang paningin sa sanggol na nasa tabi niya. Nagmadaling umalis ang aswang dahil sa apoy at sa paparating pang ibang tao na may dalang mga itak. Bago pa umalis ang aswang, nag-iwan pa ito ng mensahe na babalikan siya nito. Pero ipinagpawalang bahala yun ni Sheila. Agad na ibinigay ni Sheila ang bata sa mag-asawang umiiyak na nakatingin sa kanya. Pinasalamatan siya ng mga ito at matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpasya na rin siyang umuwi. Dahil sa panghihina, agad siyang nakatulog matapos pumasok sa kanyang silid. Tay, anong ginagawa niya dito sa kwarto ko?
Mabuti naman gising ka na, anak. Kamusta ng pakiramdam mo? Nangihina ka pa rin ba? Medyo masakit lang po ang katawan ko. Bakit sobrang lagkit ng katawan ko? Pinalagyan ko kay Lexie ng dinurog na halamang gamot at langisang katawan mo na may kalmutang aswang. Paano niyo po nalaman? Malamang kanina pa kita tinatawag pero hindi ka naman sumasagot. Kaya pumasok na ako rito. At nakita ko ang ilang kalmot sa braso mo. Walang ibang makakagawa ng ganyang kalaking kalmot kundi aswang lamang. Ano ba nangyari sa'yo, anak? Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Na dapat hindi ka nagpapagabi. Pasensya na, Tay. Sayang kasi yung natirang pandesal kaya inilako ko pa sa ilang bahay. Nung pauwi na ako, doon ko naman nakasalubong yung aswang. Tatakbo na sana ako kaso kawawa yung bata. Parang hindi ko naman kayang umalis na lang nang hindi naililigtas yung bata. Paano kung napahamak ka? Napahamak nga ako, Tay. Aray! Tay naman namamalo ka pa talaga kahit alam mo may sugat ako. Yan kasing bibig mo Pero alam niyo, Tay, nung nilalabanan ko yung aswang, parang pakiramdam ko, parang may kakaiba. Parang nagliwanag yung patalim ko. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa liwanag ng buwan o namamalikmata lang ako. Kakaiba? Bakit? Bigla kasing nawala ang takot ko. Tas nagliwanag yung patalim ko. Para bang may kakaibang kapangyarihan yung patalim ko nung gabing yun. Nararamdaman ko yun sa kamay ko. Pero agad din namang nawala. Hindi ko alam kung bakit. Kamusta naman yung bata? Maayos naman po. Siguro may gasgas sa katawan nun, kaya malamang dinala ng mag-asawa yung anak nila sa ospital. Kawawa naman kasi. Ay, oo nga pala, Tay. Yung aswang. Maniningil daw siya sa atin? May utang ba kayo sa kanila, Tay? At yung kaibigan kong duwende, napanaginipan ko siya kagabi at iisa lang din ang sinasabi niya. Anong sinabi niya sa'yo? Na kailangan ko na raw harapin ang nakatadhana para sa akin. Na kailangan ko nang ihanda ang sarili ko dahil hindi titigil ang mga aswang hanggat hindi sila namamatay. Kailangan ko raw silang labanan. Tay, naguguluhan na ako. Mukhang kailangan mo nang malaman ng tungkol sa pagkatao mo. Hindi ko akalain na tama ang sinabi sa akin ng lolo mo noon bago siya namatay. Ano po bang sinabi sa inyo ni Lolo? Ano bang meron sa pagkatao ko, Tay? Ano bang meron sa akin? Hindi ba pwede magpahinga ka muna? Saka ko na lang ikukwento sa'yo kapag magaling ka na. Nangihina pa yung katawan mo baka mabinat ka. Tay, hindi ko ikakabinat ang sasabihin nyo ngayon. Makikinig lang naman ako At lalo akong mag-iisip ng kung ano-ano hanggat hindi ko nalalaman ang lahat ng ibig sabihin nito. Hanggat hindi nyo sinasabi sa akin kung ano ba talagang nangyayari. Tay, ano ba talaga ako? At saan ang gagaling yung galit ng mga aswang? Alam mo naman siguro na manunugis at albularyo ang mga lolo mo, hindi ba? At iba pa natin mga ninuno. Opo. Simula pa noon, sa panahon pa ng mga ninuno natin, may naninirahan ng mga aswang dito sa lugar. Kahit anong pilit na ubuson sila ng mga ninuno natin, hindi pa rin sila napapatay lahat. Palaging may nakakatakas hanggang sa umabot sa mga lolo mo at ganun pa rin ang nangyayari. Nakakatakas pa rin ng ilang aswang? Oo. At habang lumilipas sa mga taon, palakas ng palakas sila. Dala ng galit at puot sa pagpatay ng mga ninuno natin sa mga kamag-anak at anak ng mga aswang. At sabi sa akin ni tatay na kailangan kong maghanda para sa pagbabalik nila, para sa paghihiganti nila. Pero hindi ako ang kailangan maghanda. Hindi ako makakatapos sa kanila. Hindi ako makakaubo sa kanila. Dahil hindi ako nakasaad sa libro na tatapos sa kanila. Kung hindi kayo, sino? Sino makakatapos sa mga aswang, Tay? Ikaw, Sheila. Ang sabi sa akin, ang anak ko makakatapos ng lahat. Ikaw lang naman ang nag-iisa kong anak, Sheila Ako? Nahihibang na ba sila? Hindi ko nga alam kung paano lumaban Yung kagabi, swerte lang yun. At paano sila nakakasiguro, Tay, na ako nga makakatalo sa aswang? Paano ka nakakasiguro, Tay, na ako talaga yun? Wala naman sa atin ang librong hawak ng mga ninuno natin na nagsasabi na ako talaga yung makakatapos sa aswang. Hindi natin mahahawakan ang librong hawak ng mga ninuno natin. Dahil ang pwede lamang humawak sa librong yon ay ang taong niregaluhan ng diwata at duwende. Tanging pinagbigyan lamang
ang nakakaintindi sa mga sulat na yon. At ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba, na kinakausap ka ng kaibigan mong duwende? Ibig sabihin, ikaw talaga ang nakatakda para tumapos sa mga aswang. Hindi sila magpapakita sa'yo kung wala silang kailangan o hindi ka karapat-dapat. At yung sinasabi mong nawala ang takot mo, isa yun sa mga kakayahan ng isang manunugis. At yung patalim, totoong nagliwanag yun. Pero nawala yun dahil hindi ka pa handa. Hindi pa handa ang patalim na magpahawak sa'yo dahil hindi ka rin handa. Ibig sabihin, kailangan kong maging handa para magkaroon ako ng isang mahiwagang patalim? Oo, anak. At makukuha mo lamang ang mahiwagang patalim na yon kapag ibinigay na sa iyo ng diwata o duwende. Pero tay, takot ako. Tsaka hindi rin ako marunong lumaban. Kaya hindi talaga magpapasakop sa akin yung mahiwagang patalim na yan na sinasabi niyo. Pwede kitang turuan. Kaya nga ako nandito para gabayan ka eh. Hindi naman kita pababayaan eh. Kahit ako ayokong humanto ka sa ganito dahil alam kong delikado. Pero wala akong magagawa dahil ang patalim na mismo nagpapakita sa iyo. Hindi ko yun mahahawakan dahil hindi ako ang karapat-dapat. Paano kapag ayaw ko, tay? Napakalaking responsibilidad to. Buhay ang pinag-uusapan dito, tay. Dahil kapag hindi ko kayang harapin at labanan ng aswang, mapapahamak ang baryong to. Mapapahamak ang ilang tao. Maraming mamamatay. Ikaw na rin ang nagsabi, Sheila. Buhay ang pinag-uusapan dito. Kapag hindi mo tinanggap, mas lalong lalala ang magiging sitwasyon ng baryong ito. Kahit ako, Sheila, ayokong ikaw ang gumawa nito. Pero wala akong magagawa. Dahil ikaw lang ang tanging paraan para matapos ito. At tuluyan ang mawala ang mga aswang na nanggugulo sa bayang ito. Gaganti at gaganti sila, Sheila. Hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga tao rito. Dala na rin ang pagkagutom nila sa laman loob at dugo ng tao. Pasensya na, tay. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya mabigo. Baka mas lalo mapahamak ang lahat ng tao dahil sa akin. Hindi mo malalaman ang lakas mo, Sheila, kung hindi mo susubukan. Matalino ka, anak. Matapang ka. Kahit na, tay. Hindi ko talaga kaya. Baka naman may ibang tao pang nakasaad sa librong sinasabi nila na makakatalo sa aswang. Naiintindihan ko, anak. Alam ko nakakabigla ito mga sinasabi ko. At tama ka. Napakalaking responsibilidad ito para sa mga kagaya mong bata pa lamang. Pero Sheila, anak, kahit anong gawin mo, nasa iyo pa rin nakasalalay ang kaligtasan ng mga bata, matanda, at iba pang tao rito. Hayaan na kita makapag-isip. Ako munang kikilos at hahanap sa mga aswang mamayang gabi. Habang ikaw magpahinga ka rito, kailangan mo magpagaling. Alis na ako. Ikukuha kita ng pagkain mo, ha? Kaninang umaga ka pa walang kain. Tanghalian na. Salamat po, tay. Kagaya nga ng sinabi ng ama ni Sheila, hinatiran siya nito ng pagkain sa kwarto. Dahil sa pananakit ng katawan niya, buong maghapon siyang nakahiga lamang. Hanggang sumapit ang gabi. Nagising si Sheila sa kakaibang tunog sa labas ng kanilang bahay. Tatayo na sana siya sa kanyang hinihigaan. Pero napatigil at nagulat siya nang magpakita ang kaibigan niyang duwende. Sandali siyang pumikit dahil nasilaw sa liwanag na bumalot sa silid. Laging ganun ang senaryo sa tuwing nagpapakita ang kanyang kaibigan. Sheila! Sheila, gumising ka! Anak ng tokwa ka naman, Wamok. Bakit ka ba nagugulat, ha? At saka, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para balaan ka at sabihin sa'yo na... Kailangan ko na maghanda at harapin ang responsibilidad na nakatadhana sa akin. Na ako ang babaeng makakapatay sa aswang, na dapat maging manunugis ako. Alam na alam ko nang sasabihin mo, Wamok. At iisa lang ang sagot ko. Ayokong maging manunugis dahil hindi ko kaya. Nadidinig mo ba yung kakaibang tunog sa labas? Yan ang papatay sa'yo. At sa mga taong nakapaligid sa'yo kapag pinangunahan ka ng takot. Nasa labas ng bahay nyo ang isa sa mga kiwig na nanggugulo sa bayang ito. Binabantayan ang galaw mo. At naghahanap ng tamang pagkakataon para patayin ka o iyong ama para magawa nila ang plano nila. Pero sa pagkakataong ito, ikaw lang ang mag-isa sa bahay na ito dahil wala rito ang ama mo. Alam din nilang tungkol sa pagkatao ko? Oo, alam na alam nila. Kaya kailangan mo mag-ingat dahil hindi lahat ng mga nakakasalamuha mo ay totoong tao.
May iba na nagpapanggap lang at naghahanap ng pagkakataon para atakihin ka. O naghahanap ng impormasyon kung paano ka mapapasunod o mapapabagsak. At isa na rin sa gagamitin nila ay ang mga mahal mo sa buhay. Halimbawa na kaibigan mong si Lexie. Baka isang araw, malalaman mo na lang na naging hapunan na siya ng aswang. Manahimik ka nga! Baka magkatotoo pa yung sinasabi mo. Isusumpa talaga kita. Hindi ako kalaban mo, Sheila. Nagpapaalala lang ako sa'yo. At yung sinasabi ko, malaki ang tsansa mangyari yun kapag hindi ka pa kumilos. May patalim ang ama mo, hindi ba? May orasyon yun. Bakit hindi mo yun gamitin para kalabanin ang nag-iisang kiwig sa labas ng bahay nyo? Nahihibang ka na ba? Sinuwerte lang ako nung nakaraang gabi kaya nakaligtas ako at nasugatan ko yung aswang. Tsaka, hindi mo ba nakikita tong katawan ko na puno ng... Teka, nasaan ang mga kalmot ko? Pinagaling na kita, Sheila. Kayang-kaya mo ang kiwig na nasa labas. Nararamdaman ko na kayang-kaya mo siyang labanan. Dahil hindi siya ganun kalakas. Ito na ang tamang pagkakataon para dahan-dahan mo silang ubusin. At simulan mo ito sa kiwig na nasa labas na nag-aabang sa'yo. Pero nasa iyo pa rin ang huling desisyon. Kung matutulog ka ulit o lalabanan mo siya. Hindi naman ito makakapasok sa bahay niyo eh. Dahil may mga langis na pangontra ang bawat sulok ng bahay na ito. Kaya ligtas ka. Bakit kailangan ko pa ang patalim ng ama ko kung pwede naman na ibigay mo sa akin ng mahiwagang patalim para magamit ko? Gustuin ko mang ibigay sa iyo ang patalim na yon dahil may kakaibang lakas yun para madali mong mapatay ang mga kiwig. Pero wala akong magagawa dahil hindi pa magpapasakop sa iyo ang patalim. Kung palagi kang nag-aalangan, hindi mo magagamit ang kapangyarihan na yon. At talagang hindi mo yun magagamit kung hindi mo lalabanan ang takot mo. Nasa iyo sila kung pakikinggan mo sinasabi ko o hindi. Nakatulala lang si Sheila habang pinagmamasdan ang biglang paglaho ng duwende sa harapan niya. Huminga ng malalim si Sheila bago lumabas sa kanyang kwarto at pumunta sa lalagyan ng mga patalim ng kanyang ama. Mabilis na kumuha ng isang patalim si Sheila at lumabas ng kanilang bahay. Habang pinapakiramdaman niya ang paligid, naging alerto siya nang biglang may tumalo na isang aswang papunta sa kanya. Mabilis na umilag si Sheila at pilit na pinapatama ng aswang gamit ang patalim na hawak niya. Pero kahit anong gawin niya, nakakaiwas pa rin ito. Dahil sa inis ni Sheila, mabilis niyang kinuha ang asin sa kanilang kusina at ibinato yun sa mukha ng aswang. Agad itong napaungol sa sakit. Dahil sa pagkasunog ng mukha ng aswang, kinuha ni Sheila ang pagkakataong yun para sugurin ito. Sinaksak niya ng paulit-ulit ang aswang at laking gulat ni Sheila nang unti-unting naghilom ang sugat ng kiwig matapos itong dilaan ng halimaw. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan at bago pa man tuluyang nakatayo ang kiwig, napapikit si Sheila nang biglang lumiwanag ang patalim niya at nakaramdam siya ng kakaibang lakas mula rito. Kaya alam niya na ito ang katangian ng patalim na hinihingi sa duwende kanina. Hindi na nag-akasaya ng oras si Sheila at muling sinugod ang aswang. At sa isang saksak pa lang niya rito, agad na itong nawala ng buhay. Kasabay din ang pagkamatay ng kiwig, ang pagkawala ng liwanag sa patalim ni Sheila. Kaya nagmamadaling pumasok ang dalaga sa kanilang bahay at hinugasan ang kanyang kamay na puno ng dugo ng aswang habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Totoo bang nangyari kanina? Nakapatay ba talaga ako? Nagliwanag ba talaga yung patalim ko? Hindi ba ito panaginip? Anak ng tokwa, bakit nanginginig ang kamay ko? Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang nakukonsensya ka? Anak ng tokwa ka talagang duwende ka? Hindi ka ba masaya na nakapatay ka ng isang kiwig, Sheila? Hindi ka dapat makonsensya sa pagpatay ng mga kagaya ng masasamang aswang. Dapat magsaya ka. Dahil sa unang pagkakataon, nakapatay ka ng salot. Ito na ang simula ng buhay na nakatadhana para sa'yo. Ilang beses ko ba kailangang sabihin o ipaalala sa'yo na huwag kang basta-basta magsasalita, Wamok? Ay nako, kung may sakit lang ako sa puso, nauna mo pa akong mapatay kaysa sa mga lecheng aswang na yan eh. Ay, at saka, itong unang pagkakataon na sumaksak ako ng isang aswang, kahit baliktarin man natin ang mundo, nakapatay pa rin ako. Kaya, normal lang namang inig ako, no? Tao rin ako. May konsensya din ako. Kung ikaw may konsensya, ang aswang naman ay wala. Alam ko,
Hindi mo na kailangan ipaalala sa akin. Sana nga. Oo nga pala, Wamok. Ibig bang sabihin ito? Manunugis na ako dahil nakapatay na ako ng aswang? Hindi. Kahit hindi manunugis ay kayang pumatay ng aswang. Lalo na kapag mahina ang aswang na nakaharap nila. Kagaya kanina. Pero ito na ang simula mo. Kailangan mo magsanay dahil kulang pa ang kaalaman mo. Hindi basta-basta makakaharap mong aswang sila. Baka mapatay ka lang nila kapag hindi ka handa. Yung patalim. Bakit lahat ng nagagamit kong patalim lumiliwanag kahit ordinaryong patalim lang yun? Tapos biglang nagkakaroon ng kakaibang lakas? Sumasapi ang kapangyarihan ng mahiwagang patalim sa hawak mo sila. Kapag nagiging determinado kang mapatay ang aswang at nawawala ito kapag wala na rin ang aswang. Magandang senyalis ito. Dahil ibig sabihin, unti-unti nang nagpapasakop sa iyong patalim mo. Kaya sa susunod na laban mo, kailangan galingan mo. Para muli magpasakop at magamit mo ang patalim mo. Bakit biglang naghihilam ang sugat ng kiwig kanina? Ano ibig sabihin nun? Kaya nilang pagalingin ang sarili nila? Oo, isa yun sa kakayahan nila. Kaya kapag nakalaban mo sila, siguraduhin mo masasaksak mo sila sa puso para mapatay mo. Dahil kung hindi, kayang-kaya nilang pagalingin ang sarili nila. Kailangan ko nga talaga maging maingat. Kailangan kong tanggapin na akong tinakda. Tama yan. Hindi ako magpapakita sa'yo kung alam ko rin na hindi ka karapat-dapat. Ako ang gabay mo. At ang may papayo ko lamang sa'yo, huwag ka magpapadala sa takot mo para makapag-isip ka na maayos. At pwede mong mabasa ang galaw ng kalaban. At higit sa lahat, huwag kang gumawa ng desisyon o kilos na hindi mo pinag-iisipan. Dahil yun ang magpapatalo sa'yo. Yun lang may papayo ko sa'yo. At sana sa muling pagkikita natin, handa ka na. Teka, iiwan mo ko? Akala ko ba gabay kita? Hindi sa lahat ng oras ay kailangan ko magpakita sa'yo. May mga kailangan din akong gawin. Pero huwag ka mag-alala. Magpapakita ako sa'yo sa oras na kailangan mo na talaga ako. At kapag handa na rin ang patalim mo na magpasakop sa'yo, ibibigay ko kagad sa'yo ito nang walang pag-aalinlangan. Oo na. Umalis ka na. Mukhang hindi na rin ako makakatulog ulit dahil sa nangyari. Ay, gagawa na lang ako ng pandesal para may magawa rin ako. Total, mag-uumaga na rin naman. Napangiti si Sheila nang makita ang paglaho ng duwende sa harapan niya, na para bang normal na yon para sa kanya. Hindi pa man nakakagalaw si Sheila, nakarinig na siya ng katok sa pinto habang tinatawag siya ng kanyang ama. Sheila! Sheila, anak! Pabukas ng pinto! Tay? Saglit lang, papunta na. Diyos ko po! Ano nangyari sa inyo, Tay? Bakit puro dugong nasa katawan niyo? Dali, humawa ka sa akin, Tay. Aalalayan kita papasok sa bahay. Huwag ka mataranta. Ayos lang ako. Halamang gamot lamang ang katapat nito at pahinga. Mawawala rin ito. Hindi ka maayos, Tay. Maubusan ka na ng dugo, oh. Teka, ganito na lang gagawin natin, ah. Lalagyan ko ng halamang gamot ang mga sugat nyo para mapigilan ang pag-agos ng dugo sa katawan nyo. Pagkatapos, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital dito. Magpapatulong ako sa kapitbahay natin. Huwag na masyado ng abala. Hindi to abala, Tay. Mamamatay ka kapag naubusan ka ng dugo. Dito ka lang, ha. Teka, kukunin ko yung langis at halamang gamot sa kwarto nyo. Nagmadaling kumilos si Sheila hanggang sa napigilan niya ang pagdurugo ng sugat sa katawan ng kanyang ama bago humingi ng tulong sa kapitbahay nila para madala ito sa ospital. Mabuti na lamang at agad tumulong ang kumpare ng ama niya, kaya nakapunta kagad sila sa ospital. Ilang araw ang nakalipas nang dumalaw ang kaibigan niyang si Lexie. Tunay nga talaga malakas sa mga aswang. Dahil kahit si Mang Marvin na mas maalam na sa panunugis ay napahamak pa. Ano nang plano mo, Ate Sheila? Hindi ko rin alam. Pero kailangan magbayad ang kiwig na yun sa ginawa niya sa tatay ko. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Paano ka gaganti? Hahanapin ko siya. Hindi. Sila. Hahanapin ko sila at sisingilin. Pero dapat maging malakas. Tsaka determinado ko para muli ko magamit ang mahiwagang patalim. At madali ko lang mapapatay ang mga aswang. Paano kung hindi magpakita o magpagamit sa iyo ang mahiwagang patalim, ate? Wala akong magagawa. Kaya itong mga ordinaryong patalim lang ang tanging pag-asa ko.
Sana muling magpagamit sa iyong mahiwagang patalim na sinasabi mo. Oo nga pala, Ate Sheila, hindi ko alam kung dapat ko itong ipaalam sa'yo. May narinig kasi akong balita sa isa kong kakilala na ginagambala daw sila ng kiwig. Kahit wala naman silang binabantayan na sanggol o buntis. Hindi lang kasi buntis o sanggol ang pinupuntirya ng mga kiwig. Isa rin sa gusto nila, yung mga taong naghihingalo. Balak nilang humingi ng tulong. Pero wala namang may gustong tumulong sa kanila. Baka ito na ang pagkakataon mo makagante, ate. Sabihin mo lang sa akin ang lokasyon ng bahay ng kakilala mo at ako nang pupunta. Pero hindi ka ba natatakot, Ate Sheila? Ikaw lang mag-isa. Hindi ako nakakaramdam ng takot sa pagkakataon to, Lexi. Galit. Galit ang nararamdaman ko sa ginawa niya sa ama ko. Puro sugat ang natamo ni tatay. At ang sabi ng doktor, kung hindi daw namin nadala agad si tatay, baka nawala na to ng buhay dahil sa pag-agos ng dugo niya. Baka ito na talaga ang oras para harapin kong nakatadhana sa akin. Kinakabahan naman ako sa'yo, ate. Kung may maitutulong ako sa'yo, sabihin mo lang. Tutulong ako ng walang pag-aalinlangan. Salamat, Lexi. Oo nga pala, may isa pa akong hindi nasasabi sa'yo. Naalala mo si Aling Clay? Oh, ano meron sa kanya? Nakasalubong namin siya ni tatay noong nakaraang gabi. May binili kasi kaming gamot ni tatay. Alam mo ba na ibang-iba na siya sa paningin ko? At ito pang nakakapanghinala ha. May bitbit siyang ibang sanggol. Ha? Ibang sanggol? Sigurado ka? Oo nga. Tapos, alam mo ba, tinanong ko siya kung kaninong bata yun. Sabi niya sa pinsan niya. Tatanungin ko pa sana siya na bakit nasa labas pa siya gabi na. Kaso biglang nakakatakot yung tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung nag-iisip lang ako ng kung ano-ano dahil sa nangyari nung una natin siyang nakaharap. Pero nakaramdam talaga ako ng kakaiba sa kanya. Ibig sabihin, may kakaiba talaga sa kanya. Posible kayang aswang siya? Hindi ako sigurado. Dahil wala naman tayong ebidensya eh. At alam mo ba, hinanap ka niya ate. At para bang may tinatago siyang galit sa'yo. Dahil kakaiba ang naging reaksyon niya. Mahirap mambintang ng walang ebidensya, Lexi. Pero aalamin ko yan. Uunahin ko muna yung isang kakilala mo bago siya. Kailangan nating malaman kung tao ba siya o nagpapanggap lang. Nakasalubong ko siya kahapon. Tapos nangumusta pa nga sa lagay ni tatay. Nagulat nga ako kung paano niya nalaman pero hindi ko na lang tinanong dahil baka narinig niya yun sa iba. Pero hindi naman kami malapit sa isa't isa para mangumusta siya kay tatay at saka sa akin. Totoo yan. Parang interesado siya sa'yo. Hindi sa pinag-iisip kita ate ha. Pero parang may ideya siya tungkol sa pagkatao mo. Na ikaw ang makakapatay sa mga aswang. At kung totoo mang aswang siya, malamang kumikilos na siya para pabagsakin ka. Kaya nga kailangan kong malaman kung sino siya. Dahil mahirap na. Baka wala akong kamalay-malay na napapaligiran na pala ako ng tunay na kalaban ko. Tama. Kailan ka kikilos ate? Mamayang gabi. Wala dapat akong masayang na oras. Bakit? Handa ka na ba? Kaya na ba ng lakas mong lakas ng kiwig? Nagsanay ako habang nasa ospital si tatay. Binalikan ko lang ang mga tinuro niya sa akin na mga galaw nung bata pa ako na alam kong magagamit ko. Parang nagsisisi nga ako kung bakit hindi ako nakinig kay tatay noong panahon na tinuturuan niya ako kung paano humawak ng patalim tsaka makipaglaban. Iniisip ko na wala naman akong kalaban eh. Kaya bakit ako magsasanay, 'di ba? At yun ang napakalaking pagkakamali ko. Dahil naglilitawan na ngayon ng mga kampo ng demonyo. Kung pakiramdam mo, kaya mo, susuportahan kita ng buo, Ate Sheila. Pero bago yan, magpaalam ka kaya sa tatay mo. Nagpapagaling pa si tatay sa kwarto niya, kaya hindi ko nasasabihin. Dahil alam ko na kapag nalaman niya ang plano ko, sasamahan niya ako. At yun ang ayoko, dahil nanghihina pa siya. Ikaw ang bahala. Uuwi na ako. Dumayo lang talaga ako dito para mangamusta at ikwento sa iyong napapansin ko. Noong kinuwento mo kasi sa akin ang sinabi sa iyo ng duwende at ng tatay mo, naramdaman ko na kailangan ko sabihin sa iyong nababalitaan at napapansin ko. Dahil nasa iyo pala ang kaligtasan ng baryo natin. Kung makapagsalita ka naman, parang may nagagawa na talaga ako.
Pero maraming salamat sa'yo, Lexi. Malaking tulong na to sa akin. Walang anuman, ate. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Handa ako. Tutulong ako hanggat kaya ko. Tatandaan ko yan. Mag-iingat ka. Buong araw ay walang ginawa si Sheila kundi alagaan ng kanyang ama habang inihahanda ang lahat ng gamit niya. Mula sa patalim hanggang sa mga pananggalanga, kagaya ng asin at bawang. Nang sumapit na ang hapon, agad na pumunta si Sheila sa bahay ni Lexi para itanong ang tamang lokasyon. At nang malaman niya yon, hindi na siya nag-atubiling puntahan ito. Hindi siya lumapit sa bahay nang makarating siya roon. Nagmanman lamang siya sa paligid habang hinihintay ang kanyang pakaya. Walang tigil sa pagdarasal si Sheila na sana'y sumalib muli ang lakas ng mahiwagang punyal sa kanya. Ilang oras lang ang hinintay ni Sheila hanggang sa nakarinig siya ng kakaibang tinig at galaw sa paligid niya. Nagtago siya sa isang puno habang hinihintay ang aswang na magpakita. At nang magpakita nga ito, laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na mukha kasama ng isa pang kiwig. Hindi nakapagpigil si Sheila. Mabilis siyang lumabas sa pinagtataguan at galit na sinigawan ng aswang. Hayop ka, Linklay! Ang kapal ng mukha mong mangumusta sa lagay ng tatay ko habang kayo lang palang dahilan kung bakit halos mamatay siya. Hindi ko na pala kailangan manmanan ka dahil tama palang hinala ko sa'yo nung una pa lang na may kakaiba sa'yo. Kay gandang gabi. Nandito pala ang tagapagligtas ng mga tao. Kumusta, Sheila? Anong ginagawa mo dito? Mukhang pinaninindigan mo talaga ang pagiging tagapagligtas ng mga walang kwentang tao. Kayong walang kwenta, hindi ang mga tao. Nandito ako para maningil sa ginawa niyo sa tatay ko at para pigilan kayo sa masamang balak niyo. At sa tingin mo ba, makakahaya mo kami? Ang taas din ang tingin mo sa sarili mo, ano? Hindi dahil nasugatan mo ako nung unang pagkikita natin, magagawa mo ng talunin ako ngayon. Ibig sabihin, ikaw pala ang kiwig na may dalang bata na nakalaban ko noon. Kung totoo man, nakaya nga kitang sugatan kahit konting alam at lakas lang ng loob ang dala ko. Paano pa kaya ngayon? At hindi porket nag-iisa ko, ibig sabihin hindi ko na kayo kayang dalawa. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Ganyan na ganyan din ang lakas ng loob niya. At magagaya ka rin sa ama mo dahil parehas kayong pakialamero at pakialamera. Sisiguraduhin kong hindi kayo matatahimik hanggat nabubuhay kami. At sisiguraduhin ko rin na matatahimik ang kaluluwa niyo sa impyerno para sa katahimikan at kapayapaan namin. Talaga? Kung ganun, Naro, puksain at kainin mo ang pakialamerang babae na ito. Ito na ang pagkakataon mo para ilabas mo ang galit ng pagkamatay ng ina mo na pinatay ng mga kalahi niya. Mas masarap ang dugo at laman loob ng babaeng ito kaysa sa matandang nanghihina sa loob ng bahay na yan. Hayop ka talaga! At isa pa, Naro, siya ang pumatay sa isang kasamahan natin. Oras na para gumante. Gumante? Napakakapal ng mukha niyo. Labis-labis ng perwisyong dinala niyo dito sa baryo namin. Tapos may gana ka pang sabihin ng salitang gante? Hindi ko kasalanan kung bakit namatay ang isa sa mga kasamahan niyo. Dahil hindi ko siya inutusan na pumunta sa teritoryo ko. Tama na ang satsat. Naririndi na ako sa boses mo. Ano pang hinihintay mo, Naro? Sugurin at lapain mo na ang babaeng yan. Naging alerto si Sheila nang unti-unti nang lumapit ang galit na kiwig sa kanya. Mabilis niyang itinaas ang hawak na patalim habang pinapakiramdaman ang galaw ng kalaban. Agresibong tumalon papunta sa kanya ang kiwig at pilit siyang kinaagat ito. Habang si Sheila naman ay patuloy na iniiwasan ang atake ng aswang hanggang sa tuluyan niyang tinamaan ng patalim ang katawan nito. Pero imbis na manghina ang kalaban, mas lalo itong nagalit. Hanggang sa makagat nito ang tagiliran ni Sheila. Napasigaw sa sakit ang dalaga at mabilis niyang sinaksak ang mukha ng kiwig hanggang sa mabitiwan siya nito. Dahil nagdurugot na mimilipit sa sakit ang kiwig, mabilis na umatake ulit si Sheila.
Kung saan dibdib naman ng kiwig ang pinuntirya niya dahil alam niyang mabubuhay pa ito kapag sa ibang bahagi lang ng katawan sinaksak. At ang kinatatakutan ni Sheila ay kayang pagalingin ng kiwig ang sugat ito. Hindi tumigil sa pagsaksak si Sheila hanggang sa nawalan ito ng hininga. Ang sakit ng katawan ko. Kaya pa ba, Sheila? Mukhang pagod ka na. Hindi pa dyan natatapos ang labanan ngayong gabi. Kung napabagsak mo si Naro, baka sa pangalawa kong kasamahan ay totoong maging hapunan ka na. May isa ka pa palang demonyong kasama. Tuso ka talaga. Ikaw ba ang pinuno nila? Kung ganun, napakamalas naman nila. Kasi wala ka naman pakialam sa kanila eh. Kung makapagsalita ka, parang hindi namatay sa harapan mo kasamahan mo. Bakit? Iniisip mo bang iiyak ako dahil natalo mo siya? Hindi naman. Dahil alam ko na wala kang awa. At akala mo ba, hindi ko napapansin na pinag-aaralan mo lang ang galaw ko? Kaya silang pinapalaban mo sa akin? O may hinihintay kang ilabas kong patalim? Matalas pala ang pakiramdam mo at mabilis kang mag-isip, ha? Pero tama ka. At base sa nakikita ko sa'yo, hindi ka naman ganun kagaling. At mukhang wala pa sa iyo ang patalim. Kaya ibig sabihin, mahina ka pa. Pero nakaya kong patayin ang isa sa mga kasamahan mo. Alam mo kung bakit? Puro kasi galit ang nasa puso ninyo. Pinangungunahan kayo ng galit, kaya nauubos ng mga kasamahan mo. Huwag kang masyadong magyabang, Sheila. Dahil hindi pa dito ang totoong laban. Nasa iyo man ang patalim o wala, ako pa rin ang mananalo. Galit na tumingin si Sheila sa isa pang kiwig na lumabas mula sa likuran ni Clea na ngayon ay nakangisi sa kanya. Pinatatag ni Sheila ang kanyang loob, lalo na at parang walang balak na magpagamit at sumanib sa kanyang patalima ang kapangyarihan nito. Kahit may kaunting distansya si Sheila kay Clea, ramdam pa rin niya ang kakaibang galit sa mga ngiti ng babae. Hindi nagdalawang isip na sumalubong si Sheila sa papanapit na kiwig at bago pa sila naglaban, mabilis na kinuha ng dalaga ang asin sa kanyang bulsa at inihagis yun sa mukha ni Clea. Mabilis na iniwasan ni Clea ang asin. Ngunit may ilang asin pa rin ang tumama sa mukha at katawan nito, dahilan ng pagkalapnos ng kanyang balat. Ganon din ang ginawa ni Sheila sa isa pang kalaban. Pero dahil naubos na ang dala niyang asina, kailangan niyang lumaban gamit ang lakas. Sabay na sumugod ang dalawang kiwig kay Sheila. Unang pinatay ni Sheila ang kasama ni Clea na kiwig gamit ang isang bawang na ipinasok niya sa bibig nito matapos siyang kagatin. Determinado si Sheila na mapatay ang kiwig na kalaban niya, kaya hindi na siya tumigil sa pagsugod. Hayop ka, Sheila! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa katawan ko! Habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang galit ko sa'yo! Wala akong pakialam. Parehas lang tayo nasasaktan at nahihirapan ngayon. Hindi ako papayag na hindi kita mapapatay. Bakit hindi mo nalang kami hayaan na kumain ng tao? Kahit bayad nyo na lang ng mga ninuno ninyo sa pagpatay sa kasamahan namin! Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naiisip yung mga nanay na nawalan ng anak dahil kinain mo? Hindi ako magbabayad ng utang na hindi naman sa akin. At higit sa lahat, wala kaming utang sa'yo. Sa inyo, dahil masasama kayo. Kaya dapat lang na mamatay ang kasamahan ninyo. Inosente ang anak ko, Sheila! Wala siyang alam sa nangyayari sa mundo, pero pinatay pa rin siya ng mga kalahi mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin ang nangyari. Kaya dapat lang naman nangil ako sa iba. Walang sino man sa atin ang dapat maging masaya. Sinisisi mo sa ibang taong kasalanan ng ibang tao? Ang sabihin mo, naghahanap ka lang talaga ng taong sisisihin sa pagkamatay ng anak mo at dinadahilan mo lang ang anak mong namatay para kumain ng ibang tao. At kung tutuusin, kasalanan mo kung bakit namatay ang anak mo. Dahil masama kang ina. Walang hiya kang babae ka! Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Kalahi mo ang dapat sisihin. Ikaw ang dapat sisihin. Kayo dapat ng mga kasamahan mo. Dahil kung hindi kayo kumakain ng tao at naging masama, hindi kayo tutugisin ng kasamahan ko.
At hindi mamamatay ang mga anak at kalahi ninyo. Hindi! Hindi! Kayong dapat nasisihin! Impakta ka! Huwag ka na magpanggap pa. Sigurado talaga akong dinadahilan mo lang yan para gumawa ka ng masama eh. Kahit anong rason pang sabihin mo, kung bakit ginagawa mo to, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa inyo. Mga kampon pa rin ng demonyo. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo. Pero kagaya mo, hindi rin ako titigil hanggang sa magdusa at mapuno ng takot ang baryo na ito. Kung ganun, dapat ka nang mamatay. Huwag mong kakalimutan na tuso ako. Kaya mo nga sinabi yan. Kaya mag-iingat ka, Sheila. Kahit sugatan si Sheila, pinilit pa rin niyang tumayo ng matuwid habang hinahanda ang kanyang patalima. Nakatitig siya sa nasusunog na mukha ni Clya na ngayon ay nasa anyong kiwig na. Dahan-dahan na gumalaw ang aswanga hanggang sa sumugod na ito kay Sheila. Pilit na iniiwasan ng dalaga ang aswanga hanggang siya naman ang sumugod dito. Agad din niyang binunot ang patalima at isinaksak sa tiyan ng kiwig dahilan ng pag-atungan nito sa sakit. Galit na binangga siya ng kiwig at halos mahilo si Sheila nang tumama ang kanyang ulo sa bato. Gusto niyang bumangon para tapusin ang kalaban niyang nanghihina na. Pero laking gulat niya nang may dumating ulit na isang kiwig at binangga siya ng sobrang lakas dahilan ng pagdilim ng kanyang paningin. Nagising na lamang siya na nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Bumukas ang pintuan at iniluwanon ang kanyang ama. Aray, ang sakit ng ulo ko. Huwag mo muna kasing piliting bumangon. Kagagamot lang ng albularyo sa sugat mo sa ulo, pati na rin dyan sa katawan mo. Paano ko napunta dito, Tay? Ang huling naaalala ko, nasa labanan ako. Tapos nagdilim yung paningin ko dahil sa lakas ng pagkakabangga sa akin ng aswang. Nung nawalan ka ng malay, dumating ako. Kundi baka napahama ka na. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Pasensya na, Tay. Nag-aalala kasi ako sa kalagayan niyo eh. Nag-aalala ka sa akin pero sa kaligtasan mo, hindi. Anak ng towa ka naman, bata ka. Gusto kong gumanti. Tsaka, gusto kong iligtas yung pamilyang ginugulo ng aswang. Tsaka, teka, paano niyo nalaman kung nasan ako? At di ba dapat nagpapahinga kayo? Mahimbing ako natutulog ng mapanaginipan kong isang duwende. Hindi ko alam kung yun ba yung kaibigan mo. At sinabi niya nasa panganib ka. Kaya nagmamadali akong pumasok sa kwarto mo. Kasi akala ko nandun ka lang. Pero wala ka nga. Kaya labis-labis ang kaba ko. Tapos, paano kayo napunta doon? Pinuntahan ko si Lexi. Nagbabaka sakali akong alam niya kung nasaan ka. Mabuti lang talaga't gising pa siya. Tinuro niya sa akin kung saan ka pumunta. Yung aswang, Tay, nasan? Pareho silang nakaligtas. Nang namata ng kiwig ang presensya ko, nagmadali niyang tinulungan ng kasama niya at tumakas sila. Hindi ko na sinundan dahil nakita kong wala kang malay. Hayop na Clay yun. Mamamatay na sana siya kung hindi dumating yung kasama niya. Clay? Yun ba ang pangalan ng isang kiwig? Oo, Tay. Hayop na babaeng yun. Siya yung kumain ng nawawalang bata. Gusto ko siyang patayin tsaka pagbayarin sa kasalanan niya. Kagaya ng ginawa ko sa kasama niya. Pero masyado ako naging mahina, Tay. Kaya nakatakas siya. Sila ng mga kasama niya. Hindi ka mahina, anak. Tignan mo nga, nakaya mong pabagis ka ng kasama niya ng ikaw lamang. Ngayon alam ko na kung bakit nakatadhana ka rin maging manunugis. Dahil sa tapang mo, anak. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Ang nangyari kagabi, simula pa lang ng laban. May susunod pa. At sisiguruhin natin na sa susunod na laban, tayo ang mananalo. Kasama mo ko sa laban na ito, anak. Hindi ka nag-iisa. Anong gagawin natin, Tay? Kapag hindi pa natin sila napatay, sigurado kung may mabibiktima na naman sila. Kumilos na ako, anak. At alam ko na kung saan ang kuta nila. Kaya hindi na natin kailangang hanapin sila. Nalaman mo, Tay? Paano? Nagpatulong ako sa kaibigan kong albularyo. Kaya halos hindi na ako nakakauwi ng gabi noon. At yung mga nakarang araw, habang nagmamanman ako sa gubat, doon ko nakita ang kuta nila. Kung ganun, susugurin natin sila sa pinagtataguan nila. Parang ganun na nga. Para walang madamay ng ibang tao. Mahihirapan tayong gumalaw kapag may ibang tao. Pero bago yun,
Kailangan muna natin maging malakas dahil hindi natin alam kung ilan ang aswang na natitira at kailangan mo na rin magpagaling para maisagawa na natin ang plano natin. Kapag gumaling ako, magsasanay ulit ako sa paggamit ng patalim. Kailangan kong malaman kung paano magamit ang iba pang klase ng patalim na pwede kong magamit sa kanila. Habang hindi pa nagpapagamit sa akin ng mahiwagang patalim. Kailangan kong maging handa. Tama yan. At huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita hanggang sa maging malakas ka. Kung patuloy ka magiging matapang anak, may liligtas natin ang baryong ito. Kaya natin to. Kakayanin natin para sa katahimikan ng baryong to at para na rin sa kaligtasan natin. Ipaghahanda lang kita ng pagkain para makapagpahinga ka ulit. Bababa lang ako ha. Sige po, Tay. Salamat po. Ngumiti si Sheila sa kanyang ama bago ito lumabas ng kwarto niya. Hihiga na sana ulit siya pero biglang lumiwanag ang silid at pagkatapos ay tumambad sa kanyang paningin ang kaibigang duwende. Wamok, Mabuti naman at gising ka na. salamat sa tulong mo ah. Kung hindi mo ginising ang tatay ko, baka naging bangkay na ako. Ah, oo nga pala. Bakit nagpapakita ka? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na magpapakita ulit ako sa'yo sa oras na kailangan mo ko. Nandito ako dahil may ibibigay ako sa'yo. Isang patalim. Regalo mula sa amin. At ito'y karapat dapat sa'yo. Na matagal mo nang hinihiling. Tanggapin mo ito, Sheila. Totoo ba tong nakikita kong patalim, Wamok? Sa akin na ba to? Oo, Sheila, sa'yo na yan. Handa na ang patalim na yan na magpagamit sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan maghintay na sumanib sa ordinaryong patalim ang kapangyarihan yan para magamit mo. Dahil ngayon mismo, mahahawakan mo na siya. Kayang patayin ng patalim na yan ang aswang. Kahit ito pang pinakamalakas. Kaya alagaan at ingatan mo yan. Gamitin mo yan sa tama. Maraming salamat dito, Wamok. Pangako ko sa'yo, gagamitin ko to sa tama. May tiwala rin ako sa'yo, Sheila. Aalis na ako. Mag-iingat kayo ng ama mo. At sana, magtagumpay kayo. Mag-iingat ka rin, Wamok. Pangako, gagawin ko at ng tatay ko ang lahat para magtagumpay. Hindi ko bibiguin ang lahat ng tulong at sakripisyo mo para sa akin. Ilang araw ang tinagal ni Sheila sa pagpapagaling at nang masiguro niyang ayos na siya, doon na sila nagsama ng kanyang ama sa pagsasanay. Humawak si Sheila ng iba't ibang klaseng patalima at pinag-aralan yon kung paano gamitin. Lalong-lalo na ang patalim na binigay sa kanya ng kanyang kaibigang duwende. Kailangan niyang maging mahusay para lumabas ang kapangyarihan nito. Bawat galaw ng ama ni Sheila ay sinusundan niya. Mula sa paghawak ng patalima at kung paano ito pagalawin ng tama sa kamay niya. Kailangan matindi ang pag-atake sa kalaban, anak. Hindi sila mamamatay sa mahinang saksak lang. Tandaan mo yan. Ayusin mo paghawak sa patalim mo dahil dyan nakasalalay ang panglaban mo. Opo, Tay. Ayan, ganyan nga. Ibuhos mo ang lahat ng galit mo sa lahat ng mga pag-atake mo. Maging alerto ka rin sa kapaligiran para mapaghandaan mo kung may aatake sa'yo. Para mabasa mo rin ang susunod na galaw ng kalaban. Ayos na ba, Tay? Hinihingal na ako. Gusto ko na magpahinga. Baka pwedeng uminom muna ng tubig. Anak, kapag may kalabang ka na, hindi mo pwedeng sabihin na, teka muna't nauuhaw lang ako. Alam ko naman po yun, Tay. Kaso wala pa naman po akong kalaban eh. Tsaka nauuhaw na talaga ako. At isa pa, ilang araw na kaya tayo nagsasanay. Ay nako, ang dami mong reklamo. Sige na nga, tapusin na natin ang pagsasanay natin ngayong araw. Magpahinga ka na. Kailangan mo ang lakas mo mamaya. Mamaya? Bakit po? Mamaya na ba natin gagawin ang plano natin, Tay? Oo. May nabiktimang hayop kagabi. Mukhang nagpapagaling at naghahanda ang kiwig na ng kalaban mo. At baka kagaya natin, naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon para umatake. May naisip mo bang plano para sa ating pag-atake? Opo, Tay. Bago pa man dumilim, dapat nandun na tayo. Dahil papalibutan natin ang mga bawang, tsaka asin, at tsaka iba pang matinik na sangang paligid nila para hindi agad sila makakaalis. At para masiguro natin na wala talagang makakaligtas sa kanila. Maganda yung naisip mo. Sige, magpapatulong ako sa mga kakilala ko para kunan tayo ng mga matitinik na sanga. Pero hindi kaya malaman ng mga kiwig ang gagawin natin, Tay? Sa tingin ko hindi.
dahil mahina sila tuwing umaga. Ang iba sa kanila nananatili lang sa bahay nila dahil hindi nila kakayanin ang liwanag. Yung mga malalakas na kiwig lang ang may kakayahang lumabas tuwing umaga. Kung ganun, ituloy natin ang plano ko. Oo, ako nang bahala. Salamat, Tay. Dahil umalis ang ama ni Sheila para sa pagkuha ng mga halamang matitinik at iba pang gagamitin, siya naman ang naghanda ng asin at mga bawang. Buong maghapon silang naghanda at bago pa gumabi, siniguro nila na napapalibutan na ng mga halamang matitinik, asin at bawang ang paligid. Habang naghihintay na gumabi, ilang minuto na lang sila, magagabi na at lalabas na ang tunay na anyo nila. Ito na ang laban na dapat nating ipanalo. Kaya mag-iingat ka, ha? Huwag mo akong alalahanin, Tay. Baka makalimutan mong protektahan ang sarili mo dahil sa pag-aalala sa akin. Eh, siyempre anak kita. Kaya normal lamang na mag-alala ko sa'yo. Gagawin ko po ang lahat, Tay, para sabay tayo makaalis ng ligtas sa gubat na to. Magtulungan tayo. Kaya po natin to. Tama ka. Kakayanin natin. Tumidilim na ang paligid. Ako sa kanan, ikaw naman sa kaliwa. Sumigaw ko lang ng malakas kapag kailangan mong tulong ko, ha? Pupunta ka agad kita. Tatandaan ko yan, Tay. Tayo na po. Inihanda ni Sheila ang kanyang patalim na bigay sa kanya ng duwende. Habang marahang naglalakad sa pwesto niya ng pabalik-balik. Maya-maya may nakita siyang dalawang kiwig na naghahanap ng paraan para hindi masaktan sa patibong na ginawa nila. At bago pa ito makaalis, sinabuyan ng asin ni Sheila ang isang kiwig sa muka, kaya nagwawala ito sa sakit. Habang yung isa naman ay umatake sa kanya, hindi nagdalawang isip si Sheila na ibaon sa dibdib ng aswang ang kanyang nagliliwanag na patalima nang sumugod ito sa kanya. At nang hindi na ito makakilos, pinuntirya naman ni Sheila ang isa pang kiwig na halos hindi na makakita dahil sa pagkapaso sa asin. Hindi na nahirapan si Sheila na pugutan ng ulo ang aswang gamit ang patalim niya. Napangisi siya nang makita kung gaano kalakas at katibay ang patalim. Dahil wala nang makitang kiwig si Sheila sa pwesto niya, agad siyang pumunta sa pwesto ng ama. At doon niya rin nakita ang 3 kiwig na napatay ng kanyang ama. Tay! Sheila, anak, ayos ka lang? Ayos lang ako. Wala na akong makitang kiwig sa pwesto ko. Maliban sa 2 kiwig na napabagsak ko. Wala na rin dito sa pwesto ko. Pumasok tayo sa loob ng lumang bahay. Tignan natin kung ilang kiwig pang uubusin natin. Sa palagi ko, konti na lang sila dahil halos napatay na natin ang kasamahan nila eh. Kailangan kong hanapin ang hayop na Clay na yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nasisingil sa kasalanan niya. Kung ganun, habang hinahanap mo siya, ako nang bala sa iba pa. Hindi na, Tay. Kaya naman nating magtulong ang dalawa. At kahit anong gawin ng aswang na yon, magkikita pa rin kami sa lugar na to. Sabay tayo pumasok sa loob. Ihanda mong patalim at isip mo. Dahil papasok tayo sa lumang bahay na tinutuluyan nila. Hindi natin to kabisado. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Opo, Tay. May 3 kiwig na paparating. Kung ganito sila karami, bakit hindi lahat sila nagpakita sa baryo? Yan din ang ipinagtataka ko. Mukhang naghihintay lang sila ng hudyat mula sa pinuno nila. O baka naman takot ang iba sa kanila na matugis ng manunugis ng aswang. Parang nagpapalakas sila. Mukhang nagpaplano silang lumusob ng sabay-sabay para maghasig ng lagim sa baryo. Na hindi na mangyayari. Sayang lang ang plano nila dahil ngayong gabi mauubos sila. Salubungin na natin ang 3 to, Tay. Tapos pumasok na tayo agad sa bahay na yan. Hindi na ako makapaghintay na maubos silang lahat. Sabay silang tumakbo para salubungin ang 3 kiwig. At nang makita sila nito, sumugod din ito sa kanila. Iniwasan ni Sheila ang kalmot ng isang kiwig at pumailalim siya rito para saksakin ito sa tiyan. Napasigaw si Sheila ng muntik na siyang makagat ng isang kiwig. Mabuti na lamang at bago pa dumapo ang ngipin nito sa kanya, nasaksak niya na ang mukha nito at pinaliguan ng natitirang asin na dinukot mula sa bulsa. Nang matapos na sila ng kanyang ama, agad silang pumasok sa loob ng bahay. Naghiwalay sila ng pwesto at sabay-sabay nilang pinabagsak ang mga kalaban nila. Kulang pang kabayaran to para sa panggugulo nyo. At sa hinagpis na dinulot nyo sa mga magulang at pamilya na inagawan nyo ng mahal sa buhay. Mga biktima na walang awa nyong pinatay.
Ang kapal na mukha mong pumunta sa teritoryo namin. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Nandito ka na pala. Anong pakiramdam na nakikita mong unti-unti nang nauubos sa mga kasamahan mo? At naririnig mong daing ng iba pang kasamahan mo na pinupuntirya ng tatay ko? Dito na kayo matatapos lahat. Walang makakatakas sa inyo dito. Hayop ka, Sheila! Hindi pa pala kayo nakontento sa mga kasamahan kong pinatay ng mga kadugo mo. At ngayon, gusto mong ubusin ang lahat ng kasamahan ko. Mali ka! Hindi lang kasamahan mo ang gusto kong ubusin. Dahil hindi ka makakaligtas sa plano ko. Kasali ka sa pababagsakin ko. Hindi lang ang mga kasama mo. Masyado kang mayabang, Sheila. Hindi pa ako pwedeng mamatay dahil hindi ko pa naigaganti ang anak ko at mga kasamahan ko. Hindi pa? May amnesia ka ba? Hindi pa ba sapat ang mga sanggol na kinain at pinatay mo? Hindi pa ba sapat ang mga taong biniktima ninyo? Hindi pa! Dahil hindi pa kita napapatay! Kasalanan ninyo kung bakit hindi ko kasama ang anak ko! Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin na hindi ka pa nakakaganti. Ang gusto mong patayin ang papatay sa'yo ngayong gabi. Oras na para ako naman ang maningil sa mga pinatay mo. Gusto mong makita ang anak mo? Pwes, ihahatid kita sa kanya. Magsama kayo sa impyerno! Baka ikaw ang unang mawala sa ating dalawa, Sheila. Huwag kang mag-alala. Hindi ako natatakot. Mabilis na sumugod si Sheila kay Clya at hindi niya hinahayaang makapag-anyo itong kiwig. Pilit niyang pinapatamaan ng patalimang babae. Pero maliksin itong naiiwasan ng atake ni Sheila. Malakas siyang sinipa nito. Bago pa tuluyang makalayo si Clya sa kanya, mabilis itong sinuntok ni Sheila. Dahilan ng paglabas ng itim na dugo sa bibig nito. Sasaksakin na sana niya si Clya nang sinipa siya nito sa kamay. Dahilan para tumumba siya sa sahig. Napasigaw sa sakit si Sheila nang bumawod sa leeg niya ang mahabang kuko ng babae. Buong lakas na sinipa ni Sheila si Clya hanggang sa makawala siya rito. Ano, Sheila? Kaya pa? Akala ko ba magaling ka na? Kayang-kaya ko pa, bro, ha? Hindi ko to ikamamatay. Pwede kang maubusan ng dugo kaya mamamatay ka rin. Huwag kang mag-alala. Dahil bago ako maubusan ng dugo, sisiguraduhin kong patay ka na. Mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo, ano? May pinagmanahan lang at may kayang ipagmayabang din. Tapusin na natin to. Wala na akong gana makipag-usap at makipagtalo pa sa'yo. Hindi ko na masikmurang kausapin ang alagad ng demonyo. Parehas lang tayo, Sheila. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Hindi rin ako nagpapatawa. Kaya tama lang na tapusin na kita. Agad na nag-anyong kiwig ang galit na si Clya, kaya hindi nagdalawang isip si Sheila na pulutin ang kanyang patalima na kanyang nabitiwan. Mabilis na sumugod ang aswang sa kanya, kaya iniwasiwas ni Sheila ang kanyang patalima at tinamaan ang tagiliran ng aswang. Napangisi si Sheila nang makitang nasaktan ng aswang sa ginawa niya, kaya sumugod ulit siya rito. Inatake niya ito ng sunod-sunod hanggang sa mapahiga sa sahig ang aswang. Pero ang ngiti sa mukha ni Sheila ay nawala nang makagat ng aswang ang kanyang leeg at malakas siyang inihagi sa dingding dahilan ng pagkahilo niya. Nakita niyang balak tumakas ni Clya, kaya malakas na sumigaw si Sheila para makuha ang atensyon ng aswang. Nang lumingon ito sa kanya, ay buong lakas niyang ibinato ang nagliliwanag na patalima na ibinigay sa kanya ng duwende. At tumama ito sa dibdib ng aswang. Bumagsak ang aswang kasabay ng pagbagsak ni Sheila na nanghihina na dahil sa pagdurugo ng kanyang leeg. Nang mawala ang liwanag ng patalima, nakita niyang wala na ring buhay ang aswang. Nilapitan na siya ng kanyang ama na tapos na rin sa pagkipaglaban sa iba pang mga aswang. Sheila, anak, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Kaya mo pa? Nahihilot, nasusuka na ako, tay. Aalis na tayo rito. Dadalhin na kita sa ospital. Paano ang mga aswang? Ano nangyari sa iba pang mga aswang? Wala na sila, anak. Naubos na natin sila. Nanalo tayo. Pero kailangan kitang dalhin sa ospital.
Pwede kang mamatay kapag naubusan ka ng dugo. Hindi ako papayag na mangyari yun. Kaya mo pa naman, hindi ba? Kaya ko pa naman, Tay. Pigilan lang natin ang pagdurugo ng sugat ko at magiging ayos lang ako. Damit ko nang pupunitin ko. Itapal mo dyan. Tapos humawak ka kagad sa akin, ha? Papasanin kita para makalis na tayo rito. Opo, Tay. Maraming salamat. Pero hindi pa ba kayo pagod? Kaya ko pa naman maglakad kung Hindi ako pagod, anak. Hindi ako maaaring mapagod pagdating sa'yo. Huwag ka na magsalita. Ipunin mo na lamang ang lakas mo. Kinuha muna ni Sheila ang kanyang patalim na nakatarak sa walang buhay na aswang at binudburan pa niya ito ng asin dahil sa kanyang galit. Ilang araw na nagpagaling si Sheila mula sa mga sugat na kanyang tinamo. Nakangiti naman siyang binati ng kaibigan niyang duwende nang magbakita ito sa kanya kinagabihan dahil natapos niya ang kanyang misyon. Nakiusap din ang kaibigang duwende sa kanya na huwag titigil sa pagsasanay para kung sakaling dumating ang panahon na may sumugod uli na aswang sa kanilang lugar ay bihasa na siya sa pakikipaglaban. Malugod namang tumango si Sheila at nangakong huhusayan pa niya ang pag-iensayo. Mula sa mga naranasan niya, buo na ang kanyang loob na harapin ang mga pagsubok na mangyayari sa hinaharap. Dahil kagaya ng kanyang ama, tinanggap na rin niya na isa siyang manunugis ng mga aswang. Wakas.